Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Sa MBC TV Sports, Manny Pacquiao, humingi ng suporta kay PBBM para sa 50th anniversary ng Thrilla in Manila. Yan ang MBC TV Network News, ni Matchpoint, Millie Borja. Dumalo sa isang courtesy call sa Filipino boxing icon at dating Senador Manny Pacquiao kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang nitong Huwebes upang humingi ng suporta para sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng legendary na Thrilla in Manila sa Oktubre. Ayon kay Pacquiao, personal niyang ipinesenta sa Pangulo ang isang WBC belt at pares ng gloves bilang regalo, kasabay ng paglalahad ng mga plano para sa nasabing pagdiriwang. Sinabi nitong humiling siya ng suporta mula sa Pangulo at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mapagdiwang ng malawak ang nasabing anibersaryo. Ang Thrilla in Manila ay tinuturing na isa sa pinakamatinding heavyweight boxing match sa kasaysayan na naganap noong October 1, 1975 sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Naglaro dito ang mga boxing legend na sina Muhammad Ali at Joe Frazier para sa kanilang ikatlo at huling pagtutunggali. Ang laban ay isinagawa sa ilalim ng administrasyon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos Sr., ama ng kasalukuyang Pangulo na noon ay naghahangad na mailunsad ang historikong laban sa Pilipinas. Ayon kay Pacquiao, nagpahayag si Pangulong Marcos Jr. ng all-out support sa nasabing inisyatiba at nagpakita ng matinding interes sa konsepto ng pagdiriwang na nakatakdang ganapin sa October 29. Ibinahagi rin ni Pacquiao ang kwento ng Pangulo nang minsang masaksihan nito ang pag-iensayo ni Muhammad Ali. Ayon sa kanya, naanyayahan ng bata pang Marcos Jr. sa ring at personal na ipinakita sa kanya ni Ali ang bilis at tikas ng kanyang mga suntok na hindi na raw kailanman malilimutan ng Pangulo. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa showbiz spotted, Ann Curtis Bianca Gonzalez at Vice Ganda, naglabas ng saloobin sa isyu ng korupsyon sa flood control projects. Ibinahagi nina Ann Curtis Bianca Gonzalez at Vice Ganda ang kanilang pagkadismaya sa isyu ng korupsyon, kaugnay ng mga flood control project ng gobyerno. Sa ex dating Twitter, emosyonal si Ann matapos mapanood ang ulat ni Jessica Soho tungkol sa anomalya sa proyekto. Si Bianca naman ay bumatikos sa mga anak ng corrupt officials na nagpapakita ng marangyang pamumuhay sa social media, habang maraming Pilipino ang naghihirap, ayon sa kanyang post. Samantala, si Vice Ganda ay nagbahagi naman ng karanasan sa pagtitipid, habang nasa London. Nag-ugat ang galit ng publiko matapos tanungin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong August 11, kung bakit 15 kontratista lamang ang humawak sa 20% ng halos 10,000 flood projects mula 2022, marami raw sa mga proyektong ito ay walang malinaw na detalye kung ano ang itinayo. Noong August 19, inamin ng Department of Public Works and Highways na may mga ghost projects o proyektong hindi umiiral, at nangakong iimbestigahan ito. Dahil dito, inanunsyo ng Malacanang noong August 27, na iniutos ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasagawa ng lifestyle check sa lahat ng opisyal ng gobyerno, simula sa mga tauhan ng DPWH. Ayon sa Malacanang, nakatanggap na ang Office of the President ng 920 reklamo kaugnay ng mga questionableng flood control projects, sa pamamagitan ng website na sumbong sa pangulo.ph. Sa iba pang balita, taas presyo sa mga produktong langis asahan sa unang linggo ng Setyembre. Asahan ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo sa unang linggo ng Setyembre, base sa pagtaya ng Department of Energy, na maaring magtaas mula 20 centavos hanggang 30 centavos ang kada litro ng gasolina, habang mayroong mula 50 centavos hanggang 60 centavos naman ang pagtaas sa kada litro ng diesel, ganun din ang kerosene na tinatayang magtataas mula 50 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro. Itinuturong dahilan ng DOE ang paggalaw mula sa Organization of Petroleum Exporting Countries and Allies, ganun din ang pagpataw ng taripa ng US. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition.
Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.